Senator Lacson, nakala ko mas magaling pa kayo kay Marcoleta. Gandang tanghali po mga kabisdak. Pag-usapan po natin itong drama ni Panfilo Lacson at ni Tambaloslos. Huling-huli po siya dito sa kanyang press con kagahapon. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na itong si Panfilo Lacson ay pinoprotektahan itong si Martin Romualdez. At pag-usapan rin po natin, ikunik rin po natin itong press con ni Panfilo Lacson kay statement ni Boyeng Remulla. Press con din po sila na talagang ipinagtanggol po nila itong si Martin Romualdez at ibinaon lamang si Saldico. Yun ang script ho nila. At kaya pala hindi ho tumitigil itong si Panfilo Lacson sa kakabanat kay Orly Gutisa dahil gusto pala nilang ilihis ang isyo. Gusto pala nilang lituhin ang taong bayan. O, ito sa press con din po eh. Mauhuli itong mga ito. At pag-usapan po natin itong isang Marines na galit din ho dito kay Panfilo Lacson. Palike mo muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Malikot talaga ang mga pag-iisip ng mga mastermind. Pinaglalaruan ang maraming Pilipino, ginamit ng mga makapangyarihang mga politiko sa ating bansa para matakasan lamang itong kababalaghan ng ginawa ng mga hinayupak sa bansang ito. Pakinggan po natin itong mga statement ni Panfilo Lacson dahil ang lumalabas ay nalilihis ang issue at yung pagtumbok ng mastermind ay wala na po talaga sa isip nila. At ang plano po ni Panfilo Lacson sa kanyang pagbabalik sa Senate Blue Ribbon Committee ay itigil na ang usapin tungkol sa flood control, anak ng kamuti Panfilo Lacson. Bago po natin yan na pag-usapan, ito na, pakinggan po natin itong si Panfilo Lacson na rito. At wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee. Yeah, if elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na huukli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa ano magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control? Yeah, that much discuss din namin. Pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chair? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita nyo yung chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much, inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. And then, sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwede yung bakante. So, tentative pa po yan, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa... Okay. So, maliwanag po, tinanggap na umuli yung Senate Blue Ribbon Committee at sa Friday daw, November 14, yung gagawing hearing. Natapos na yata kasi ang script eh. Script ni Martin Romualdez at ni Panfilo Lacson, Tuta Soto, natapos na. Dito na yata niya ilalabas yung kanyang mga surprise witness din. Antindi, no? Pero ang ending, stop na ang hearing sa flood control. Hindi na pag-uusapan. Tatalo na sila. Kasi tapos na ang misyon nilang iligtas si Martin Romualdez at sirain ang isang napaka-credible na witness sa si Orly Gutisa.
Dalhin na bang witness? Sino? Pakinggan natin. Oh. Sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous Yeah, witnesses. naturally and surely. Okay, importante kasi para ma-wrap up di umano ang issue. So, bibilisan na nila. Awards so kakalimutan na yung flood control. Anak ng kagwang ka, Panfilo Lacson. May mga revelasyon daw na bago eh. Anak ng kamote. Oh. So, may nagsabi na po siya ng affidavit. Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung mag-mention lang ng pangalan na walang supportang dokumento, wag na lang mag-mention. Kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yun ang ba, aming usapan. siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa May Blue Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Kontratista? Sa Friday na natin malaman. Basta marami namang ma-review doon. Kaya nga gusto ko makita mo na yung final na affidavit niya plus yung lahat ng supporting documents to back yung lahat ng kanyang sabihin. Kailan po yung submission niya ng final affidavit? Within the week, sabi ko sa kanya. Ayos Martin Romualdez, Panfilo Lacson, may pasuspense pa kayo. Within the week daw, yung affidavit, imposible. Tapos yun na yan, drama-drama pa kayo eh. Huli ho dito si Panfilo Lacson sa kanyang press con. No, tingnan mo ha, ang unang attack niya agad dyan ay sirain si Gutisa. O binira agad niya si Gutisa. O, narito na po. Binira at hindi agad pinakawalan. Parang nag-press-con lang ba siya para sirain si Gutisa at Marcolita? Hindi, no? Imbis ang banatan mo yung mga mastermind sa flood control, hindi eh. Ang binanatan si Gutisa at Marcolita. Pinggan natin to. Okay. How about Gutesa, sir? May info na ba sa whereabout niya? Kasi di ba sabi hindi siya mahanap? Yun nga eh. So, walang balita kay Gutesa. And that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No? Ang talagang reason kung bakit pinahanap pa yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga, nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents. Anong tawag dyan? Pag spy pa rin, anak ng kagwang, tinitingnan mo yung yung CCTV, pag spy pa rin yan, Or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanyang mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Saldico sa Europe. O, buang kasalanan mo yan. O, bakit hindi mo agad yan pinapatawag? Ngayon sinabi mo, sumama na kay Saldico sa Europe. O, di ba? Yung una pa lang na bumanat si Orly Gutisa, dinala ni Marcolita dyan,
Nagpatawag ka kanagad ng hearing, pinatawag mo yung dalawang yan para mag-corroborate. Pero yung mga sinasabi rin ni Orly Gutisa, nag-corroborate na. Tapos na. Meron ng collaboration. Yung sinasabi ni Diskaya, ayan, Bryce Hernandez, sinasabi ni Alcantara na yung pangalan na yan, John Paul at saka si Mark. Pucha, ano bang inano mo, Lacson, hinahanap pa? Yan ang maliwanag. Hinayaan nyo lang yung testimonya ni Orly Gutisa. So ngayon, natakasan ka na ng isa, kinuha na pala ni Saldico, nasa Europe na. So, baka And yung we're still validating, yun ang sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. So, sino po ba yun? Yung ihaharap Mark ni and Sen- Paul, yung sinasabi niya Ah, na yeah. kasama niya na nag-deliver. Si John Importante Paul. yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate, whether it's another witness. Corroborate ka ng corroborate yun na. Marami na nag-corroborate sa sinasabi ni Gutisa. Nililitoy mo lang yung taong bayan. Yun yung dalawang bagman. Anak ng kagwang, hawak na pala ni Saldico talaga. Or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So, hindi ho kaya mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, saison isang tao, mahirap tumayo. So, kailangan natin ng magko-corroborate. Nag-corroborate na nga sa kay Diskaya. Tsaka Bryce Hernandez. Nililito mo lang kami, Panpilo Lacson eh. Halatang winawasak mo lang yung kredibilidad ni Orly Gutisa eh. Kasi kung interesado ka pa, noon pa lang yung sinasabi ni Gutisa, dapat hindi mo hinayaan na makatakas yung dalawa pala na hawak na ni Saldico. Dito pa lang malala na halatang halata na eh. Meron kang cover up na ginagawa. Sa isang interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. O, di wala na. Na nag-join daw. Sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, Mhm. tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. Mhm. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Mhm. Especially Sinong patawag mo ngayon? Hawak na nga ni Saldico, anak ka ng kagwang eh. Pinatakas mo eh. Binigyan mo ng pagkakataon yung mastermind, baka gawa ng hindi maganda eh. Para hindi maturo yung pinaka-mastermind pa. Papulis-pulis ka pa, dating pulis ka, wala ka rin naman palang kwenta eh. Hindi mo si inagapan. Gutesa para makita natin kung meron siyang mga support documents. May mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, hindi ganon. Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman na where the evidence leads us, we'll go there. Mhm. Kino-question din ni Tingnan mo ah. Wala namang problema kung manghingi ka ng supporting documents kay Orly Gutisa para mapatunayan mo lang na totoo yung mga sinasabi ni Orly Gutisa. Kung yun pala ang gusto mo, dapat noon pa lang, noong paglabas ni Orly Gutisa, naisip mo na yan. Hindi yung ngayon ka lang nakaisip na nagkalit-silitsi na ang lahat ng sitwasyon, nakatakas na yung dalawa, nandun na, hawak na ni Saldico, ano pa ang mapala ng mga Pilipino? Nagsilayasan na eh. Yung bagman na tinuturo ni Orly Gutisa, lumayas na. Ngayon, nagpa-press kung ka dahil babalik ka, ito yung kwininto mo. Yan pala ang gusto mo. Hindi o sana nung una pa lang, hindi mo na sinira ng notaryo-notaryo itong si Orly Gutisa. Dapat pala noong pa lang,
ay yan ang bino-voice out mo, hindi yung binira mo agad yung notaryo, ginawa mong issue hanggang ngayon para masira yung kredibilidad ng taong iyon. So ngayon, hinihingian na naman ang supporting documents. Putsa, bakit ba ang mga sindikato, pag tumanggap ng mali-malitang pera ay kailangan ng dokumento pa? Nakaw nga yun eh. Wala talagang dokumento. Ang lahat ng sinasabi ni Orly Gutesa ay sumisigon sa mga sinasabi ng iba pang mga witness ng Senate Blue Ribbon Committee at ICI. Si Diskaya, kaya nga nakasuhan si Saldico. Dahil yung sinasabi ni Diskaya, nag-collaborate lahat. Tuloy Ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang notaryo, yung notaryo doon sa kanyang Tingnan sworn mo. statement. At sabi niya, walang kapasidad si Gutesa para i-falsify ang notaryo sa kanyang sworn affidavit. Ang sabi pa niya, naging cottage industry na daw sa atin yung notary public services. Karaniwan daw yung mga abogado naglalagay ng associate staff o secretary para ito na lang yung pumipirma sa notary. Well, we go by the facts, Ang nag-imbestiga rito, yung executive judge ng Manila RTC. Hindi naman kami. Ang findings niya, kasi pinaforensik niya yung mga standard or specimen signatures ni Atty. Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kino-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude kundi NBI plus yung Manila RTC Executive Judge. So we'll go by the findings. Now, kung ano man yung kiniklaim ng kung sino-sinong tao na hindi pwede mangyari, hindi magagawa ng Gutesa, again, balik tayo doon sa what is factual. Anong factual? Ito ho yun. Oo nga, hindi kayo ang nag-imbestiga, pero kayo ang nagpa-imbestiga. Kayo yung nagpa-putok ng issue sa notaryo. Tapos ngayon, nagugas kamay ka, sabi mo, Regional Trial Court yung nag-imbestiga, hindi kami. Hungang ka pala eh. Kayo yung nagpaingay, kayo yung sumira, kay Orly Gutesa. Yan ho ang totoo dyan. Huwag mong lukuhin ng taong bayan. Dahil basang-basa ka na namin, Panfilo Lacson, gusto lamang ninyo iligtas itong si Martin Romualdez. Ito tuloy tayo ng konti, Neymar. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi yes to clarify yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor. Katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So kailangan Ang bubo mo. Kailangan maklaro daw yung affidavit ni Gutesa. Tinulungan lang ho talaga yon na maayos yung sit up lang ng affidavit kasi nga Bisaya man, wrong spelling, wrong. Pinaayos lang, yun lang ang dahilan doon. Ikaw naman kasi gagawa ka lang ng issue. Ayan na naman. Gagawa ka na naman ng issue. Notaryo na naman. Affidavit na naman. Anak ka ng kwanggol eh. Paano mo magilap itong si Orly Gutesa? Unang araw pa lang, binira mo na. Unang araw pa lang, dinimolish mo na. Kung ano-anong issue mo. Umatak agad kayo ni Tambaloslos. Sa tingin mo ba, magtitiwala pa si Orly Gutesa sa iyo? Panfilo Lacson, wala nang tiwala sa iyo. Pa-clarify din yun. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Hunghang. Yun yung masakit dito sa hinayupak na tong Panfilo Lacson eh. Wala. Ang hangarin lang talaga niya sirain itong si Orly Gutesa. Gawa ni Orly Gutesa yung affidavit na yon, sinabi lang ho nila ni Defensor
na tinulungan lang maayos kasi nga Bisaya ba, yung mga wordings, mga wrong spelling, yun yung nangyari doon, Panpilo. Pero hindi ibig sabihin na pinapagawa yung affidavit ni Gutisa at gumawa si Defensor o si Senador Marcolita. Gagawa ka lang ng issue, anak ka ng kamuti ka, oh. Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, ano? Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon. At mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. Oo, Bob ka pala, Lacson eh. Sino ba yung Ombudsman? Sino ba yung DOJ? Kaninong tao yun? Tao ni Martin Romualdez. Kala ko ba matalino ka? Ang Intel kasi, Intel yan, si Gutisa, advance yan mag-isip. Bakit siya pupunta doon kay Buying? Alam naman niya, nakakampi si Buying ni Martin Romualdez at ng Marcos admin. Si Raulo ka pala, pinapakain ni Orly Gutisa yung sarili niya. Hindi pwedeng ganun. Siyempre, gagawa ng paraan si Orly Gutisa na hindi siya mahuli ng sindikato. Kaya nga dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, kasi alam niya, protektado siya ng mga senador. Alam niya, protektado siya ninyo. Ang problema, ang nilapitan niya na na committee, ikaw may hawak, na hawak ka rin ni Martin Romualdez. So ngayon, tinitira mo, anong gusto mong mangyari? Haharap sa'yo. Yan ang problema dyan. Hindi mo binanatan ang binanatan. Nagtiwala siya kay Senador Marcolita. Kaya lumutang siya. Dahil gusto siyang kontakin, matagal na. Pero ikaw, ang problema sa'yo, binibira mo at sinisira mo yung si Orly Gutisa. At pinoprotektahan mo, kino-cover upan mo dito si Martin Romualdez. Lacson, yan ang malinaw dyan. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. Ang bobo mo naman eh. Hindi daw nag-i-spy, pero yung ginagawa, umupang i-spy. Kaya galit na galit yung mga Marines sa'yo ngayon, yari ka. Tuloy. So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there. Bakit bawal ba manood ng hearing? Kasi parang ang isipin niya, sininisip yata ni Lacson, nadampot lang to sa labas, tapos nang nanood ng hearing, biglang pumunta doon, anak ng kamote ka, Lacson. Buwisit talaga, no? He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor.
So this is an open area. And, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo, mako-compromise, May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbibig brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko at walang contractor na pupunta doon, wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan Huwag tayong mag-onion skin. Ikaw nga yung onion skin Nabaliktad pa ngayon si Marcolita pa. Napahiya ka lang ni Marcolita. Pag-i-spy yan, anak ka ng kagwang sabihin mo hindi pag-i-spy. Para mong ginawa mong tanga yung mga Pilipino Kasi maliwanag. Ito yung presko ni Panfilo Lacson, ang nakinabang dyan, maliwanag na si Martin Romualdez. Binira si Marcolita, binira si Gutisa, kaninong ganyan? Kay Martin Romualdez. Ito ang kanilang ito ang kanilang script. Kaya bumalik si Panfilo Lacson dyan sa Senate Blue Ribbon Committee kasi merong unfinished business. Wasakin niya ngayon si Gutisa, sirain si Marcolita, at ipatigil na ang investigasyon sa flood control. Ito. Galing po mismo sa bunganga niya. Narito. So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control Tingnan mo. projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other infrastructure anomalies like farm-to-market roads. Yeah. Kasi in fairness to Senator Sherwin Gatchalian, he has done and is doing a great job as chairman of the Finance Committee. I take my hat off to him. Dahil ang dami niyang na-scrutinize, ang dami niya rin na-discover in other areas, yung mga ibang issues na related sa corruption. So tapos na. Ligtas na si Martin Romualdez. Wrap up na. Wala nang investigasyon sa flood control. Iba na naman daw, farm to market road. Anak ng kagwang. Tandaan po ninyo, itong flood control na to, 1.2 trillion ang hinahanap natin pera dito. Tapos wrap up na, tatapusin na. So ang tatapos dito, yung kanyang surprise witness, anak ng kagwang. Sino kaya yung surprise witness ni Panfilo Lacson na di umano'y magtapos na dito sa usapin ng flood control? Hindi po tayo pwedeng pumayag dyan. Pag tayo yung pumayag na matapos na yung investigasyon sa flood control, dinadaya na tayo harap-harapan. Ayaw po nila kasi matumbok si Martin Romualdez. Ayaw po kasi nila malaman ang katotohanan na itong mga hunghang na ito ay may ginawang kababalaghan. Hanggang saldi ko lang talaga sila. Yun yung script po ng mga kawatan. Itong si Panfilo Lacson naman, nagpagamit sa mga hinayupak. Mantakin mo na, katakas na yung dalawang napangalanan ni Orly Gutisa. Hawak na ni Saldico. Malamang nagiging security detail pa yung isa ni Saldico ngayon kung saan-saan. Nagtatago si Saldico, nandun rin yung isa, yung napangalanan. Yung isa nasa Chile. Utangin na ng isa nasa... Lahat na lang, hawak na nila. Paano maasahan natin kay Panfilo Lacson? Wala na. Lumabas lang siya, babalik lang para tapusin na ang flood control issue galing sa bunganga niya yan. Yan yung script. So, ligtas si Martin Romualdez. Tinatanong pa siya dyan, patawag mo ba si Martin Romualdez? Sabi, hindi, papatawag daw, pero imbitahan lang. Ganun ang birada niya.
Pero dinidiin niya nila si Saldico. Si Saldico ang diniin lang ho dito. Ayan talaga ang mga script ng mga buhaya. Saldico ka lang. Kasi pag mapunta kay Romualdez, mapunta kay Bangag. O tingnan mo, pasadaan natin ng konti kung patawag ba si Martin Romualdez. Hindi. Konti lang. Balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, Mhm. wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But Buang, no? Imbitahan, pero idadaan kay Bujide, interparliamentary courtesy na naman. Wala daw, talaga daw, naglilink kay Romualdez except kay Gutisa. Buang ka. Except daw sa opinion ni Gutisa, statement ni Gutisa, hindi mo narinig yung sinasabi ni Diskaya? Na tumatanggap ng 25 to 30% si Romualdez at si Saldico? Lacson, anak ka ng kagwang. Halatang-halata ka talaga, huling-huli ka na yung ginagawa mo ay pagtatakip lang sa totoong mastermind. So wag lang nating ituloy, baka makasapak pa tayo. Okay. So huli na po natin, si Saldico lang yung anuhin nila, pupuruhan. Si Martin Romualdez, iniligtas po nila. Wala daw makapag-implicate, makapag-link kay Martin Romualdez sa nangyayaring korupsyon. Anak ng kamote. Yun yung sinabi mo. Kasi, kung sabihin mo meron, sapul din yan si Bongbong Marcos. Ang script nga hanggang Saldico lang. O niligtas na ni Panfilo Lacson, si Martin Romualdez, yun ang maliwanag, ligtas na. Hanggang Saldico na lang. At sinira na si Orly Gutisa. O tingnan mo, pakinggan mo rin itong pahayag ni itong Ombudsman Buying, kung may pananagutan ba, kung may kaso ba, itong kasong kriminal si Martin Romualdez, kung ano yung sinasabi ng ICI, sinasabi ni Panfilo Lacson at sinasabi ni Boyeng Remulla, pareho lang. O ito, pakinggan natin yung mga script ng mga hinayopa ko. When we look at the Saldico cases, and the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of normal legal theory, but we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least. Putangin na. Buying Bindalo? Anong ano daw pananagutan ni Martin Romualdez sa nangyayari ngayon? Kapabayaan lang daw. Putangin na. Walang kasong kriminal, walang plunder. Kapabayaan lang dahil napabayaan niya si Saldico na magmaniobra sa mga senador. Anak ng kamuti, hindi ako naniniwala dyan na kayang paikutin ni Saldico ang mga tumbong ng mga senador at ng mga kongresista at susuluhin niya yung sindikatong ito. Anak ng kamuti, huwag kamiying. Yung nangyayari ngayong kababalaghan, si Martin Romualdez yan. Si Bungit yan, Saldico yan, pati kayo kasama kayo. Pinuprotektahan nyo si
Si Martin Romualdez, anak ng kagawang. Tingnan nyo yung script nila. Wala na kaso si Martin Romualdez. Ligtas na. Niligtas ni Panfilo Lacson at iniligtas ni Boyeng Remulla. Wala daw kaso. Kay Panfilo Lacson, walang naglilink daw. Dito kay kaya Martin Romualdez, yung sinasabi ni Gutisa, dinidiscredit nila. O dito kay Boyeng, ang tanging kasalanan ay kapabayaan lang, anak ng kagwang ka. Kaya galit na po yung merong Marines. Ewan ko kung active ba to o retired. Galit kay Panfilo Lacson. Ito, pakinggan po natin. Senator Lacson, nakala ko mas magaling pa kayo kay Marcoleta nung hinawakan nyo yung Blue Ribbon Committee. Ngunit ngayon na walang saysay yung Blue Ribbon Committee sa paghawak nyo. Ang problema sa inyo, nandyan na yung accomplishment sana na binulgar ni Master Sergeant Orly Gutesa. Pero bakit ganyan kayo? Hawak-hawak nyo na yung tamang daan, tamang direksyon para mahuli, makuha nyo na yung talagang big fish. Pero ayaw ninyo, gusto nyo pang kakasuhan ngayon si Orly Gutesa. Naghahanap talaga kayo ng gulo sa Pilipinas. Oh, narinig mo, Lacson? Naghahanap talaga kayo ng gulo sa Pilipinas. Tingnan mo, pati mga Marines, pumalag na sa'yo. Kasi halata. Cover up. Wasakin si Gutisa at Marcolita. Malas mo. Lacson, mga matatalino ang mga Pilipino ngayon. Sabi niya, kala mo mas magaling ka pa kay Marcolita? Hindi. Hindi ka magaling. Dahil nagpagamit ka sa mga mastermind, bantakin mo, pinatakas mo pa. Al tagal-tagal na, ay yung isip mo lang pala, kailangan lang supporting documents. Nililito mo yung taong bayan, ginugulo mo. Gusto mo daw ng gulo? Yan si Sir. Gusto rin ng gulo. Kaya maliwanag na huli po natin yung drama ni Lacson dito. Drama ni Lacson, Martin Romualdez, Boyeng, Bongbong Marcos. Nawasakin si Gutisa, sirain si Marcolita, iligtas si Martin Romualdez. Sipin mo, sasabihin niya, walang naglilink, walang nag-corroborate dito sa kay mga sinasabi ni Gutisa. Tapos ngayon, yung ICI, yung sinabi ni Diskaya, yun yung pinagbabasihan na magsampa ng kasong plunder kay Saldico. Oh, pareho lang, sabay ang binanatan ni Diskaya eh. Pinaluapan lang ni Gutisa. At yung John Paul at saka Mark, pinangalanan ni Bryce Hernandez at ni Alcantara na pinangalanan din ni Gutisa. Ano pang hinahanap ninyo na corroboration? Ito na po yun. Ito na po yung kay Gutisa na sinasabi ni Marcolita, pinaka credible witness sa lahat ng witness ninyo dyan, na ang tanging nagkukunik sa lahat ng mga sinasabi ninyo, si Orly Gutisa. So tingin nyo ba ang Marines magpapagamit? Tingin mo ba yung si Gutisa, papasok lang yan kung walang mga supporting documents? Meron yan, siyempre. Yung sabi nga ng kanyang kabaro, lalabas yan, Lacson, maghintay ka lang, huwag kang mag-alala. Huwag ka masyadong atat dahil lalabas si Gutisa. Ang problema ngayon, natakot na rin siguro lumabas dahil sa'yo, ito, nag-preskon ka na naman, binira mo pa rin si Gutisa, dinidiscredit mo pa rin, tingin mo sa kay Gutisa, hindi siyang gumawa ng affidavit, hindi yun affidavit ni Gutisa, puta tinulungan lang yan. Kung paano gumawa ng affidavit, yung parang arrangement lang, kasi yung mga spelling mali. Oh. Bisaya kasi, kaya sa amin mga Bisaya, normal lang yung wrong spelling. Hindi big deal sa amin. Dito kasi, sa Senado, siyempre formal, pinapatama lang yung mga wordings na ginagamit kasi nga Bisayang Bisaya. Pero yung pagiging credible, witness, pinaka-credible,
si Gutisa kasi siya ay hindi nakinabang sa lahat ng mga ninakaw ni Martin Romualdez at Saldico. Pinoprotektahan lang ninyo si Martin Romualdez. Huling-huli na ba si Panfilo Lacson? Ititigil na po ang lahat ng investigasyon sa flood control. Kawawang Pilipinas dahil sa mga hunghang na ito na nagpasakop sa mga mastermind. Good luck na lang po sa ating lahat. Magandang tanghali po sa atin. Bisdak Pilipinas, God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.